Kabanata 881. How about that, hindi naman ako nagsinungaling sa'yo di ba? Magpahinga ka na, wala akong nararamdaman, nakangiting boses ni Lito. Ang kagandahan, na inis, ay itinali ang kanyang latigo at inilabas ang kanyang punyal, idiniin ito sa lalamunan ni Lito. Sabihin mo sa akin kung saan ang iyong kampo, o papatayin kita. Napangiti si Lito, bakit hindi mo subukan? Kung hindi, hindi ka tao. Bastos ka. Dahil sa galit, sinipa siya ng ginang. Noon lang, pumasok ang isang elder, nagtanong, nakasagot na ba siya? Lumapit sa kanya ang dilag, bumulong sa kanyang tenga. Ang matanda ay tumingin kay Lito nang may pagtataka pagkatapos ay nagsabi, "Binata, masasabi kong isa kang martial artist, at isang napakatalino sa murang edad na ito. Hindi ko nais na makasira ng isang kababalaghan. Master, why waste words on him? Pahirapan mo lang siya hanggang magsalita." Malamig na umungol ang dilag. Hehe, hindi ka mangangahas, komportableng nahiga si Lito. Hawak ang kanyang punyal, ang dilag ay sumagot, naglakas loob ka bang magtanong kung maglakas loob ako? Itinutok niya ang dulo ng kanyang punyal sa pagitan ng mga binti ni Lito, nang malamig na komento nito, matanda, masasabi ko rin, napakahusay mo. Sayang, wala pang isang linggo para mabuhay ka. Dahil dito, sinulyapan niya ang noo ng matanda, na nababalot ng madilim na aura. Nang marinig ito, biglang nagdilim ang mukha ng matanda, samantalang ang dilag ay nagbuntong hininga, tumigil ka na sa pagbubuga ng kalokohan. Tumawa si Lito, mukhang hindi mo alam, maaari mong tanungin ang iyong master kung hindi ka naniniwala sa akin. Lumingon ang babae at tumingin sa matanda, Master, totoo ba ang sinasabi niya? Baka sa mukha ng matanda ang pag-aalinlangan. Agad na naunawaan ng babae at nagsuot ng ekspresyon ng kawalan ng paniwala, Guro, bakit mo ito itinago sa akin? Umiling ang matanda at bumantong hininga, Mika, lahat ay may kanya-kanyang kapalaran. Ayaw ko lang na mag-alala ka. Sa sandaling ito, pinutol sila ni Lito, hindi ko pa natapos ang aking mga salita. Isa akong tradisyonal na local medicine na doktor at kaya kong pahabain ang iyong buhay. Bakit ka namin paniniwalaan? Ganting sabi ng babae. Nagkibit balikat si Lito, nasa awa mo ako ngayon. Kung magsisinungaling ako, mapapatay mo na lang ako. Sa pangalawang pag-iisip, napagtanto ng babae na talagang hindi niya kailangang magsinungaling. Master, dapat ba nating subukan? Napatingin ang babae sa matanda. Umiling ang matanda, walang makakapagpagaling sa lason ng Bloodfang. Walang silbi. Tumawa si Lito, hey, ngayong nasabi mo na ito, mas nanabik akong subukan. Mukhang desidido ang babae, kung kaya mo talagang gamutin ang lason, pakakawalan ka namin. Pero kapag nabigo ka, maghanda ka sa kamatayan. Umiling si Lito, hindi, may isa pa akong kondisyon. Malamig na tanong ng babae, anong kondisyon? Tinitigan siya ni Lito, nahuli mo ang dalawa sa aking mga tauhan. Gusto ko silang kunin. Habang nagsasalita siya, naging malamig ang ekspresyon niya, pero, una, kailangan kong kumpirmahin na hindi sila nasaktan. Bahagyang nagbago ang mukha niya, wala sa kamay namin ang dalawa. Nang mahuli namin sila, ibinigay namin kay Bloodfang. Sino si Bloodfang? Kumunat ang noo ni Lito. Ipinaliwanag ng magandang babae, si Bloodfang ang namumuno sa lugar na ito. Ang aming kuta ay umiiral sa anino ng kanyang kapangyarihan. Ang sino mang lumaban sa kanya ay nahaharap sa isang malagim na kamatayan. At this point, she raised her voice. Gayunpaman, sigurado akong buhay pa ang dalawang subordinate mo. Tumanggo si Lito, kung gayon, babaguhin ko ang kondisyon. Kung pagagalingin ko ang matandang ito, dadalhin mo ako upang makilala si Bloodfang. Ikaw ay karaniwang naghahanap ng kamatayan. Napamura ang babae. Mahinahong sumagot si Lito, wala kang pakialam. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi, iniisip, totoo iyon. Ano ang kinalaman ng buhay o kamatayan niya sa akin? Kasunod nito, sinimulan ni Lito ang paggamot. Una ay isang round ng acupuncture. Nang alisin ni Lito ang huling pilak na karayom, nawala ang karamihan sa itim na aura sa noo ng matanda. Nagmamadaling tanong ng babae, Guro, ano ang pakiramdam mo? Tumango ang matanda, much better. Nakahinga siya ng maluwag. Parang hindi nagsinungaling ang bata sa kanya. Nagsalita si Lito, na ibalik ko na ang mga function ng kanyang organ, ngunit hindi pa na-detox ang lason. Kung gusto niyang gumaling, kailangan ng isang espesyal na uri ng halamang gamot. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng damo ay tumutubo sa mga bundok sa Timog Kanluran. Tumayo siya, I'm unfamiliar with this place, would you accompany me, pretty lady?
Nag-aatubili man siya, walang choice ang magandang ginang kundi samahan siya sa bundok. Habang nasa daan, masayang nagtanong si Lito, "Pretty lady, ano ang pangalan mo?" "Mikayu," ang sagot nito. "Ano ang iyong mga libangan?" Tanong muli ni Lito. Naiinip na sumagot si Mikayo, "Masyado kang nagsasalita. Kung patuloy kang nagtatanong, puputulin ko ang iyong dila." Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, "Maaari mo bang tanggalin ang mga tali sa aking kamay? Nangangako akong hindi ako tatakbo." "Imposible." Tahimik na tumanggi si Mika. Noon lang, napakunot ang noo ni Lito, "Huwag kang gumalaw." Napahinto si Mika sa kanyang paglalakad, "Hindi ka ba nakakainis?" Umiling si Lito, "May dumarating mula sa direksyong iyon, at mukhang malakas sila. Mabilis na tanggalin ang mga tali ko. Ito ay mga tigang na burol at ilang. Paanong nagkaroon ng mga tao? Niloloko mo lang ako para tanggalin ang mga lubad." Si Mika ay lubos na hindi naniwala sa kanya. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, 7 o 8 matipunong lalaki ang biglang lumitaw, bawat isa ay may hawak na baril. Sino bang mag-aakala na makakatagpo ako ng ganitong kagandahan sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos? Nang makita si Mika, ipinakita nila ang isang matako na tingin. Nag-iba ang kutis ni Mika at napaatras siya ng isang hakbang. Bamulong si Lito, "Tingnan mo, hindi ako nagsinungaling sa iyo." Ang pagwawalang bahala sa matalinong payo ay humahantong sa agarang pagkawala. "Tumahimik ka." Saway ni Mika sa mababang tono. Napansin ng isa sa mga matipunong lalaki ang lubad sa palso ni Lito at sinabing, "Anak, swerte ka na nakilala mo kami, maaari ka nang maligaw, amin na ang babaeng ito." "Hehe, kung gayon dapat akong magpasalamat sa inyong lahat." Tumalikod si Lito at naglakad palayo. "Bumalik ka dito." Lumingon si Mika at sinubukang hawakan siya, ngunit sabay-sabay na itinutok ng mga maskuladong lalaki ang kanilang mga baril, "Beauty, stay still, our guns don't discriminate." "Tama, hanggat nakikipagtulungan ka, hindi namin masisira ang buhay mo." Medyo namutla ang mukha ni Mika, lahat ng mga taong ito ay may mga baril, gaano man siya kabilas kumilos, walang pagkakataong manalo. Pinalibutan siya ng mga lalaki, na nagpapakita ng mga nakakalokong ngiti. Nakaramdam ng pagkasuklam si Mika, hinawakan ang punyal sa kanyang kamay, handang labanan sila hanggang sa kamatayan. "Ubo-ubo, pasensya na, bumalik na naman ako." Gayunpaman, ang biglaang boses ni Lito ay sumabad sa lahat. Galit na sumigaw ang mga matipunong lalaki, "Ano, bakit bumalik ka na naman? Bilasan mo at sumigaw, huwag mong guluhin ang magandang bagay namin." Dahan-daang naglapat ng puwersa si Lito at naputol ang mga lubad sa kanyang mga palso. Tinuro niya si Mika, "You all can't touch her." Ngumisi ang mga matipunong lalaki, "Bakit hindi? Kung hindi ako nagkakamali, parang bilanggo ka niya." Nakangiting sumagot si Lito, "Dahil nakakainis kayo. Gusto ko siyang tulungan, huwag mo nang itanong kung bakit, kapritsyo ko lang." Nagulat sa kanyang mga sinabi, natigilan si Mika. Gayunpaman, ang mga lalaki ay humagalpak sa tawa. "Anak, ano ang ginagawa mo sa iyong sarili, nangangarap na iligtas ang isang tao mula sa amin? Nakikita mo ba kung ano ito?" Itinutok ng isa sa mga lalaki ang baril sa kanyang kamay. Tumanggaw si Lito, nagdudulot nga ito ng problema. Kahit anong bilis niyang kumilos, kung sabay-sabay na magpapaputok ang mga lalaking ito, mahihirapan siyang manalo. Sa sumunod na segundo, bigla siyang nawala, hinawakan si Mika sa kanyang mga bisig at tumalon sa malapit na bangin. Ang mga lalaki ay natigilan, hindi inaasahan na siya ay gagawa ng cliff jumping. "Ano, sayang ang ganda, tara na." Iginuhit ang Xuanyuan sword, itinulak ito ni Lito sa gilid ng bangin, pinabagal ang kanilang pagbaba, at ang dalawa sa kanila ay bumagsak ng husto sa lupa. Nang magising si Mika, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa ibabaw ni Lito. Natigilan siya. Ginamit niya talaga ang sarili niyang katawan para protektahan siya. "Tulala ka ba? Kaaway mo ako." Medyo namumula ang mga mata niya. Sa sandaling iyon, napaungol si Lito, "Miss, sa wakas, gising ka na. Mangyaring bumangon ka. Ang bigat mo talaga." Nakaramdam ng awkward si Mika, iniisip kung narinig ba niya ang sinabi nito kanina. "Bakit hindi ka nagsasalita kung gising ka na?" Sabi niya sa mahinang boses. Walang magawang tugon ni Lito, "Kakagising ko lang din. Tutal, niligtas kita. Hindi ka ba maaaring maging banayad sa akin?" Pagkaupo, hinawakan ni Lito ang kanyang kaliwang braso. Nakita ni Mika ang kanyang nakasabit na braso at nag-aalalang nagtanong, "Nabali ba ito?" Tumanggaw si Lito. Bumagsak mula sa daan-daang metro ang taas na may nakatalikod, kung ito ay ordinaryong tao, malamang na nabasag sila sa laman. Maswerte siya na nabali lang ang braso niya.
Ang pinsalang ito ay wala para sa kanya. Pagkaraan ng isang araw na magpagaling, maaari siyang gumaling dahil ang kanyang pangangatawan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, nang makita ang mukha ni Mika na puno ng kasalanan, bigla siyang gustong asarin ni Lito. Sinabi niya kay Mika, ang pinsala ko ay dahil sa iyo. Kung ako ay may kapansanan, kailangan mong managot para sa akin. Responsibilidad. Anong ibig sabihin nito? Maingat na tanong ni Mika. Nagulat si Lito, sa simpleng salita, kailangan mong pakasalan ako. Hindi. Teka. Kailangan mo akong pakasalan at alagaan habang buhay. Namula ang mukha ni Mika, I can support you, but I don't want to marry you, because we're not familiar. Kaagad na sumagot si Lito, wala kang puso. Itinaya ko ang aking buhay para iligtas ka, ngunit sinasabi mong hindi tayo pamilyar. Tao ka ba? Dahil sa kanyang mga salita, si Mika ay nakaramdam ng higit na utang na loob kay Lito, fine, talagang mananagot ako para sa iyo. Tigilan mo na ang pagmamaktol. Nakasandal sa puno, sinabi ni Lito, sige, gutom na ako. Bilasan mo at ikuha mo ako ng makakain. Ikinalat ni Mika ang kanyang mga kamay bilang pagbibitiw, sa gitna ng bundok at ilang na ito, saan ako kukuha ng pagkain. Nagkibit balikat si Lito, wala akong pakialam. Gusto ko ng isda. Ang mga buto ko ay nasugatan, kailangan kong dagdagan ang aking nutrisyon. Bastos. Walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Mika na pumunta sa kalapit na ilog upang manghuli ng isda. Sa pagmamasid sa kanya na pilit na sinusubukang hulihin ang isda, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lito. Ikaw brat, tingnan mo lang kung paano kita haharapin. Habang si Mika ay abala sa panghuhuli ng isda, nakaupo si Lito na nakakros sa ilalim ng puno, nagsimulang gumaling. Handa na ang isda. Kainin mo habang mainit. Ibinigay ni Mika ang inihaw na isda kay Lito. Sa pagtingin sa inihaw na isda nakahawig ng itim na karbon, kumaibot si Lito sa mga sulok ng kanyang bibig, kung hindi mo sinabing isda ito, akala ko ay uling ito. Stop complaining. It's your lucky day para matikman ang luto ko, sabi ni Mika habang pilit niyang inilagay ang inihaw na isda sa mga kamay ni Lito. Kinagat niya ang sarili, biglang nanigas ang ekspresyon niya. Tumawa si Lito, bakit hindi mo ito nilulunok? Hindi na napigilan ni Mika at iniluwa ang uling sa kanyang bibig, ang sarap. Napabuntong hininga si Lito, mukhang kailangan kong gawin sa sarili ko. Huli ka pa ng ilang isda, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na kasanayan sa pagluluto. Kabanata 882. Tinapos ni Lito ang pag-ihaw ng isda at ipinasa ito kay Mika, tikman mo. Nagsuot si Mika ng ekspresyon ng pang-aalipusta, tinikman ito, at nagningning ang kanyang mga mata, ang sarap talaga. Lito gave a cheeky grin, so, what do you think? Mayroong laging karne na makakain kapag kasama kita. Gusto mo bang mag-isip muli? Mapaglaro siyang sinampal ni Mika. Ang aking braso. Sigaw ni Lito. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Si Mika ay mukhang nagsisi, at humingi agad ng tawad. Napangiti si Lito, nasugatan ako ngayon. Paano kung buhatin mo ako? Sumimangot si Mika, nasugatan mo ang iyong braso, hindi ang iyong binti. Bakit kita dadalhin? Napabuntong hininga si Lito, sa palagay ko nasugatan ko ang aking panloob noong nahulog ako. Ngunit kung ayaw mo, huwag na lang. Nang marinig ito, lalo pang nakonsensya si Mika. Pagkatapos ng lahat, nasugatan si Lito habang iniligtas siya. Pilit niyang itinaas ito sa kanyang likuran. Nakasandal sa kanyang balikat, kontentong binibigkas ni Lito, ang sarap sa pakiramdam. Binalaan siya ni Mika, huwag subukan ang anumang nakakatawa, o itatapon kita sa ilog. I get it. Let's get moving. Napabuntong hininga si Lito. Sa kabutihang palad, natagpuan nila ang halamang gamot sa lambak. Matapos ang halos buong araw na paglalakad, sa wakas ay nahanap na rin nila ang daan dahil malapit nang magdilim ang langit. Maya-maya pa, maraming tao ang lumapit sa kanila. Nang makita ang mga taong ito, nagbago ang mukha ni Mika. Iyon din ang mga taong iyon mula kanina. May dugo sila sa katawan at mukha, bitbit ang mabibigat na bag sa kanilang mga kamay. Ang mga taong iyon ay tumingin kay Mika, at nasa sabik na sinabi, haha, buhay pa kayo. Magandang babae, parang pinagtagpo ang ating kapalaran. Dahil nalilink na tayo ng tadhana, bakit hindi ka sumama sa amin? Lumapit sila na may masamang hangarin. Huwag kang lalapit. Ibinaba ni Mika si Lito at sinabi, maghanap ng lugar na mapagtataguan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Lito ang kanyang palso at hinaila siya sa likod niya, paano hahayaan ng isang lalaki na kunin ng isang babae ang bala para sa kanya.
Ngumisi ang mga iyon, anak, dahil alam mong may mga baril kami, bakit hindi ka sumigaw ng mabilis? Binigyan sila ni Lito ng isang mahinang ngiti, ano ang silbi ng pagkakaroon lamang ng mga baril? Naubos mo na ang lahat ng iyong mga bala. Nagbago ang mukha ng lalaki, ano, paano niya nalaman? Tumingin si Lito sa kanila, at sinabing, sa hitsura ng mga bagay, malamang na ninakawan mo ang isang kalapit na nayon, kaya't ang mga walang laman na magasin. Umiling siya, mukhang marami ka ng pinatay. Ngayon ay talagang magandang araw para kumilos ako sa ngalan ng hustisya. Nagulat ang lalaki, nahulaan talaga ang brat na ito nang hindi nawawala. He scoffed, kahit na walang baril, ikaw, basura, ay walang laban sa amin. Papatayin ka muna at tapos mag-e-enjoy sa babaeng ito. Sumagot si Lito sa seryosong boses, natatakot ako na hindi ka nakatakdang gawin iyon. Dahil doon, bigla siyang tumalon, at ang Xuanyuan sword sa kanyang kamay ay nagliwanag ng maliwanag na gininto ang liwanag. Isang kislap ng gintong liwanag ang kumislap. Tatlong kabog ang umalangaw-ngaw. Ang mga taong iyon ay nahulog sa lupa, ang kanilang mga lalamunan ay naputol. Lumapit si Lito sa nag-iisang buhay na lalaki, walang malasakit ang boses, sino sa tingin mo ang basura? Puno ng takot ang mukha ng lalaki, na para bang isang halimaw ang nakatayo sa harapan niya. Huwag! Huwag mo akong patayin! Ngumisi si Lito, wala kang karapatang humingi ng awa, basura. Sa sinabi nito, isang flash ng liwanag ng espada, at ang kanyang ulo ay tumama sa lupa. Malamig na inalis ni Lito ang espada at lumakad patungo kay Mika, sinabing, Terra na. Noon lang natauhan si Mika, kumunat ang noo, at nagtanong, hindi mo ba sinabi na nasaktan ka sa loob? Napagtanto ang kanyang pagkakamali, hinawakan ni Lito ang kanyang dibdib at sumagot, tama, medyo nanghina ako. Ano ito, hanggang kailan mo ito itatago? Sinipa siya ni Mika, great, niloko mo ako sa lahat ng ito, at kahit na ako, isang babae, para buhatin ka ng napakalayo, hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? She snorted, considering na nailigtas mo ako, hindi ako magpapakahirap dito. Nang malapit na siyang umalis, lumapit si Lito at kinuha ang mga bag na naiwan ng mga lalaking iyon. Pagbukas, may laman ang mga ito ng pera at ilang alahas. Alam mo ba kung aling nayon ang maaaring dinambong? Tanong ni Lito kay Mika. Tumanggo si Mika, sa katunayan, may malapit na maliit na nayon. Inihagis ni Lito ang mga bag na iyon sa kanyang balikat, dalhin mo ako roon. Ang lugar na ito ay mahirap at atresado na, kung wala ang mga ari-arian na ito, malamang na magugutom sila, hindi ba? May kumikislap sa mga mata ni Mika. Palaging sinasabi sa kanila ng Bloodfang na ang mga tao mula sa bansang Lux ay lahat ay masama, at ang mga sundalo ay mga kasangkapan pangan ng kasamaan. Gayunpaman, ang ipinakita ni Lito ay ganap na salungat sa mga ito. Bakit nakatayo ka dyan? Lead the way. Tiningnan ni Lito ang natulala na si Mika, na medyo naiinip. Oh! Ibinaba ang kanyang ulo upang manguna, naisip ni Mika sa kanyang sarili, siguro, sinusubukan lang niya maging pamilyar sa lugar na ito, kailangan ko pa ring mag-ingat sa kanya. Pagdating sa maliit na nayon, ito ay ganap na kaguluhan, tulad ng inaasahan. Ang mga ari-arian ng bawat sambahayan ay itinapon sa labas. Ang mga tao ay lumuluha, sinusubukang i-clear ang resulta. Sa harap ng isang lupang bahay, isang lalaki ang nakahiga sa lupa. Ang kanyang asawa ay lumuhad sa kanyang tabi, umiiyak sa lubos na kawalan. Nang lumapit si Lito upang tingnan sila, napansin siya ng babae at napasigaw siya sa takot. Maraming residente ang mabilis na pinalibutan siya, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng puot kay Lito. Mabilis na ipinaliwanag ni Mika sa lokal na wika na si Lito ay isang doktor, na gusto lamang silang tulungan. Nang marinig ito, lumambot ang mukha ng babae at tumabi siya. Salamat sa mabilis na pagpapagamot ni Lito, hindi nagtagal ay nagkamalay ang lalaki. Ang babae, kasama ang kanyang anak, ay lumuhad upang pasalamatan si Lito, ngunit tinulungan niya silang tumayo at sinabing, hindi mo na kailangan. Pagkatapos ay inilabas niya ang pera at mga ari-arian na ninakaw mula sa mga taong ito at ibinalik ito sa mga taga-nayon. Labis ang pasasalamat sa kanya ng mga taga-nayon. Sa sandaling ito, napansin ni Lito ang isang malungkot na batang babae at nagtanong, nasaan ang iyong mga magulang? Nahihiya itong tumingin sa kanya, ngunit walang sinabi. Ang kanyang mga mata ay malaki at maliwanag, ngunit puno ng kalungkutan at takot na hindi dapat dalhin ng isang bata sa kanyang edad. Yumuko si Lito at marahang tinapik ang kanyang ulo, hindi kita sasaktan, nasaan ang pamilya mo? Marahil ay ang kanyang aura ang nagpatibay sa batang babae. Nahihiyang nagbitaw ng pangungusap ang dalaga.
Isinali ni Mika, pinatay ang kanyang mga magulang. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Lito. Hiniling niya sa dalaga na manguna sa kanyang tahanan. Tinulungan niyang ilibing ang namatay na mag-asawa at same time na sinabi, masyadong madaling umalis ang mga taong responsable. Naramdaman ni Mika ang matinding lamig na nagmumula kay Lito at hindi niya maiwasang ipahayag ang kanyang pagkamangha. Sinabi ng isang taga-nayon kay Lito na ang batang babae ay ulila na ngayon, at wala ni isa sa kanila ang may kakayahang mag-alaga ng karagdagang bata. Malamang na mamatay siya sa gutom. Hinawakan ni Lito ang kamay ng babae at sinabing, gusto mo bang sumama sa amin? Nagsalin si Mika para sa babae. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, tumango ang dalaga. At kaya, dinala siya ni Lito palayo sa nayon. Habang nasa daan, tinanong niya si Mika, palagi bang ganito ang pamumuhay ng mga taga-nayon? Tumango si Mika, oo, ang mahihinang nayon ay madalas na ninakawan maliban kung may malakas na tagapagtanggol upang matiyak ang kaligtasan. Nanunuya si Lito, maliwanag na ang mga tao dito ay lubhang maingat sa mga taga-Lox. Mukhang maganda ang ginawa ni Bloodfang sa pag-brainwash sa inyong lahat. Nanatiling tahimik si Mika, hindi umimik. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya ay napakalakas kaya wala kaming kahit katiting na pagkakataong lumaban. Anumang boses laban sa kanya ay mawawala bago pa man ito maipahayag. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, ganun ba? Bumalik sila sa kanilang tanggulan kung saan gumamit si Lito ng mga halamang gamot upang i-neutralize ang lason ng matanda. Kinagabihan, hinarap ng matanda si Mika, ano ang balak mong gawin? Ibinaba ni Mika ang kanyang ulo, saglit na nawala ng salita. Bumantong hininga ang matanda, mula sa paraan ng pagtingin mo sa batang iyon, iba ang naramdaman ko. Mayroon tayong dalawang pagpipilian tuparin ang ating pangako at dalhin siya upang makilala si Bloodfang, na tiyak na haantong sa kanyang kamatayan. O, maaari nating sabihin sa kanya ang tungkol sa mga kakilakilabot na si Bloodfang, papayuhan siyang umalis. Ngunit tiyak na makakasakit iyon kay Bloodfang na hindi tayo papakawala ng madali. Sa sinabi nito, tumingin ang matanda kay Mika, naghihintay ng kanyang sagot. Ang mukha ni Mika ay isang maskara ng pakikibaka. Tinanong niya ang matanda, ang mga tao ng Lox Nation ay hindi kasing pangit gaya ng ipinakikita sa kanila ni Bloodfang. Si Lito ay isang mabuting tao, mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga taong nakilala ko. Nagkibit balikat ang matanda, ano? Maaaring siya ay isang mabuting tao ngunit maaari niyang ilagay sa panganib ang ating buhay, maliban kung ibibigay natin siya kay Bloodfang. Tinapin ni Mika ang kanyang mukha at nabulunan, sa tingin ko ay hindi ko magagawa iyon. Kung talagang dumating iyon, ako mismo ang makikipag-ayos kay Bloodfang. Huminga ng malalim ang matanda at tinapik ang balikat ni Bloodfang, girl, tandaan mo na ang desisyon mo ay nakakaapekto sa buhay ng lahat sa moog na ito. At tandaan, hindi mailigtas ng kabaitan ang mga tao. Mga panuntunan ng kapangyarihan. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa silid, pumasok si Lito, tama ang matanda. Power rule. Namutla ang mukha ni Mika habang malungkot na sinabi ng matanda, nakikinig ka sa usapan namin. Ngumiti lang si Lito, hindi naman talaga nakakarinig. Matutulog na sana ako pero sobrang lakas ng usapan nyo, mahirap na hindi marinig. Bahagyang nagbago ang mukha ng matanda, napansin na ang lugar kung saan siya naroroon at kung saan nakatira si Lito ay ilang daang metro ang pagitan. Posible kayang narinig ni Lito. Kung plano mong tumakas, mas mabuting iwanan mo ang ideyang iyon. Ang lugar na ito ay puno ng mga tagamasid ng Bloodfangs. Hindi ka makakatakas, sabi ng matanda. Nagkibit balikat si Lito, sino ang nagsabi tungkol sa pagtakbo? Humalaklak ang matanda, mas maganda talaga iyon. Pagkasabi niya nun, umalis na siya. Napatingin si Mika kay Lito. Utos ng matanda, babae, alis na tayo. Nag-aatubili, sinundan niya ang matandang lalaki. Nang nasa labas na, inutusan ng matanda ang kanyang mga tauhan, kapit sa kanya na parang linta, tiyak na susubukan niyang makatakas. Sumagot si Mika, hindi ako naniniwalang gagawin niya iyon. Ngumisi ang matanda, masyado ka pa ring walang muwang, ang kanyang walang pakialam na kilos ay isang pandaraya lamang upang tayo ay madamay sa isang maling pakiramdam. Siguradong susubukan niyang tumakas. Kinaumagahan, dumating ang matandang lalaki at si Mika sa bahay na gawa sa kahoy na tinutuluyan ni Lito. Nakasunod ba ang lahat sa plano? Hindi siya nakatakas, di ba? Tanong ng matanda. Sumagot ang isa sa mga kasambahay, hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng pagnanais na tumakas. Baka sa mukha ng matanda ang pagkagulat, imposible iyon. Nagmamadaling nilinaw ng isa sa mga kasambahay, talagang, pinagmamasdan namin siya buong gabi.
Natutulog lang ang bata, at halos bumaba ang bubong ng kanyang hilik. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng silid, at lumabas si Lito, tamad na umunat. Kinausap niya ang matanda, "Elder, mukhang pagod na pagod ka, hindi nakatulog ng maayos kagabi." Ngumuso ang matanda, "Masyado kang matapang, ngunit nagpapatunay din ito sa iyong kalokohan. Kapag nasa harap ka na ni Bloodfang, dugong pangil, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong lumaban." Walang pag-aalinlangan na iminungkahi ni Lito, "Paano kung tumaya tayo?" Nanunuya ang matanda, "Tungkol saan?" Tumugon si Lito, "Maaari kong iligtas ang aking dalawang nasasakupan at umatras ng hindi nasaktan mula sa presensya ni Bloodfang. Kung magagawa ko ito, kailangan mong tawagan akong Big Brother." Natigilan ang matanda, "Yun lang." Tumango si Lito, "Yun lang." Si Mika, nakatayo sa gilid, ay inilibot ang kanyang mga mata, "Bata." Sumang-ayon kaagad ang matanda, "Kukunin ko ang taya mo dahil alam kong mabibigo ka." Kabanata 883. Ang matanda, kasama si Lito, ay dumating sa isang parang kuta na istruktura. Isang madilim na mukha, payat na matandang lalaki ang lumabas, ngini siya ng matanda, "Kaya't sa wakas ay dumating ka na. Hinihintay ka na ni Bloodfang." Tumawa ang matanda, ang salita ay mabilis na naglalakbay para kay Bloodfang. Malalim ang pahiwatig ng sardonic na matandang lalaki, "Siyempre, kung sino man ang maglalakas loob na magtaksil sa kanya, agad silang mapaparusahan." Nang marinig ito, naging maasim ang ekspresyon ng matanda at ni Mika. Pinandilatan ng mabangis na elder si Mikayu, nagtatanong, "Napatay ang ilan sa ating mga tauhan kahapon, sa mga burol sa silangan. Tinamaan ng isang kutsilyo sa lalamunan. Nasaksihan ng ilan ang presensya mo doon." Nagulat si Mikayu, hindi inaasahan na ang mga bandidong iyon ay mga tauhan ni Bloodfang. Ito ay kakilay-kilabot. Kumunat ang noo ni Mikayu, ninakawan nila ang isang maliit na nayon. Tapat tayo kay Bloodfang. Hindi ba tayo dapat protektahan ang kanyang mga tauhan? Sa sandaling bumigkas ang kanyang mga salita, ang mabangis na matandang lalaki ay tumama, na nagpatama ng isang suntok sa dibdib ni Mikayu. Malamig na dumura ang matanda, "Isang maliit na nayon lang. Ano ang ibig sabihin nito sa mga mata ni Bloodfang?" Naglakas loob ka talagang tanungin si Bloodfang. Si Mikayu ay umubo ng dugo, malamig na sumagot, "Mabuti, mula sa araw na ito, tinatanggihan ng Yuklan ang anumang kaugnayan sa Bloodfang." Natigilan ang matanda, "Young lady." Tumayo muli si Mikayu, mariing sinabi, "Guro, hindi mo ako kailangang kumbansihin. Sa halip na maging isang aso na gumagawa ng mga halimaw, mas gusto kong maging isang matuwid na tao. Sa lahat ng mga taon na ito, dahil sa Bloodfang, nakagawa kami ng hindi mabilang na mga maling gawain laban sa aming konsensya. Hindi ko na nais na mabahira ng dugo ng mga inosente ang aking mga kamay." Sa sandaling ito, ang mga kinatawan mula sa ibang mga tribo ay ipinatawag din upang makipagkita kay Bloodfang. Hindi rin sila nasisiyahan sa dominanteng pag-uugali ni Bloodfang, ngunit walang nang ahas na ipahayag ito. Ang mga salita ni Mikayu ay lubhang nakaantig sa kanilang mga puso. "Tama, napakalayo na ni Bloodfang. Gusto naming humiwalay sa Bloodfang sa sandali ngayon." Sa sandaling matapos magsalita ang lalaki, mabilis na binunot ng masamang matandang lalaki ang kanyang espada, at bumagsak ang isang ulo sa lupa. Sino pa ba ang sumasang-ayon sa kanya? Malamig niyang iniskan ang lahat. Nagpakita ng takot ang lahat. Walang nang ahas na magsalita pa, lahat sila nakayuko, kunwaring sumusunod. Itinutok ng makasalaan ng matandang lalaki ang kanyang espada kay Mikayu, "Mika, dahil sa iyong mga pambihirang tagumpay sa nakaraan, hanggat handa kang aminin ang iyong pagkakamali, kaya kung iligtas ang iyong buhay at hayaan kang makipagkita kay Bloodfang." Sa kabila ng kaba, nanatiling determinado si Mikayu, "Hindi na kailangan, nakapagdesisyon na ako. Sige, mamatay ka na." Ang masamang matandang lalaki ay naghanda sa paghampas. Humakbang pasulong ang matanda, sinalubong siya ng matinding labanan. Gayunpaman, ang lakas ng matanda ay bahagyang lumampas sa lakas ng matanda. Ang matanda ay sinaksak ng espada at paulit-ulit na umatras. "Guru." Tinulungan ni Mikayu ang matanda na tumayo. Ang masama na elder ay nagbigay ng malamig na ngiti at sinabi sa lahat, "Kita mo. Ito ang kahihinatnan ng pagtataksil kay Bloodfang. Ang sino mang maglakas loob na magsalita para sa kanya ay makakatagpo ng isang patay na dulo." Natahimik ang lahat, walang lakas ng loob na magsalita. Sa puntong ito, humakbang pasulong si Lito at sinabi sa mabangis na matanda, "I dare." "Sino ka?" Nakatitig kay Lito ang mabangis na matanda, pagkatapos ay tila may napagtanto, at sinabing, "Kaya ikaw ang lalaking mula sa Lox Country na kanilang nabihag."
Hindi mo man lang sila matatalo, kaya hindi ka gaanong mahalaga sa akin. Hindi ako lalaban sa iyo, sayang ang oras ko. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, itali ang batang ito, gumamit ng malupit na pagpapahirap hanggang sa ibunyag niya ang lokasyon ng kampo ng hukbo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mikayo, at nagtuturo ng masama, ikaw naman, ibigay mo siya kay Bloodfang, haharapin niya siya. Hinablat ng isang grupo ng mga sundalo si Lito, sinabing, bilasan mo. Hindi tumutol si Lito at sumunod sa kanila. Umiling ang matanda at bumantong hininga, girl, I told you so, wala siyang kapangyarihang lumaban. Dinala si Lito sa piitan at tinanong ang sundalo, yung dalawang sundalo mula sa Locks Country na nahuli mo, nandito rin ba sila? Ngumisi ang sundalo, tama, makikita mo na sila kung may lakas pa silang magsalita. Sabi ng isa pang sundalo, kailangan kong sabihin, matigas ang dalawang iyon. Nabali ko ang tatlong letigo, at hindi pa rin sila nagsalita. Nang marinig ito, naging malamig ang mga mata ni Lito. Hindi nagtagal, napuno ng amoy ang hangin. Itinuro ng sundalo ang 2 taong nakabitin sa malapit at sinabing, tingnan mong mabuti. Kung hindi ka makikipagtulungan, mas masahol ka pa sa kanila. Lumapit si Lito at bumulong, mga kapatid. Hinaila ang ulo ni Marwang ngunit walang tugon, tumutulo ang dugo sa lupa mula sa kanyang mga daliri sa paa, malinaw na walang malay. Sunod, nilapitan niya si Eric Chang. Nang marinig ang mga yabag, paos na tumahol si Eric Chang, lumayo ka. Hindi ako magsasalita, kahit mamatay ako, ikaw na basura. Ako ito, deklare ni Lito. Nang marinig ang boses ni Lito, nagulat si Eric Chang, pinilit niyang iangat ang kanyang ulo. Nang makita si Lito, ang kanyang mga mata ay humigpit ng husto, ang kanyang mga mata ay nanlaki, boss. Sa pagtingin sa mga mantsa ng dugo kay Eric Chang, napakabigat ng kalooban ni Lito, ikinalulungkot ko ang iyong paghihirap, nandito ako ngayon. Kid, had no idea you're the leader of these 2 clowns. Yet, you're still caught by US? What a bunch of losers. Ngumisi ang lalaki. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Lito, bastos, sa tingin mo ba ay dinala mo ako dito ng labag sa kalooban ko? Anong ibig mong sabihin? Ang lalaki ay nakaramdam ng pagkabalisa. Kung gusto mong malaman ang ibig kong sabihin, tanungin mo si kamatayan. May malungkot na ngiti sa mukha ni Lito habang binabali niya ang leeg ng lalaki. Ang iba pang mga lalaki, nang makita ito, ay agad na nagtangkang magpaputok ng kanilang mga baril. Si Lito, hawak ang Xuanyuan sword, itinaas ito ng mataas, at marahas na ibinaba. Hinati ng nakakabulag at tumatagos na liwanag ang piitan sa dalawa. Boom! Sa isang iglap, nagkaroon ng isang malaking pagbagsak, at ang kalangitan ay napuno ng apoy. Takot na takot ang mga kawal kaya nanigas sila na parang mga manok na kahoy. Nang mabawi nila ang kanilang katinoan, lahat sila ay nagsitakbuhan na ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga ulo. Inakbayan ni Lito sina Eric Chang at Marwang, tinapakan ang gumuhong bakal at semento upang makatakas para sa kanilang buhay. Pagdating sa isang ligtas na lugar, binigyan sila ni Lito ng vitality pill at sinabi kay Eric Chang, magpahinga na kayo dito, babalik ako kaagad. Mahigpit na hinawakan ni Eric Chang ang kamay ni Lito, boss, hihintayin kita. Dapat bumalik ka. Huwag kang mag-alala. Tinapik ni Lito ang kanyang braso at tumalikod para muling maglakad pabalik. Sa tuktok na antas ng kuta, si Mikayo at ang matanda ay dinala sa rooftop. Isang lalaki sa edad na 30s, balingkinitan, na ang isang mata ay natatakpan ng isang tagpi, nakaupo sa isang leather na sofa at pinapanood sila. Siya ang nakatagong pinuno ng lugar na ito, si Bloodfang. Nilalaro ni Bloodfang ang punyal sa kanyang kamay, na may sariwang dugo pa rin. Dinilaan niya ang dugo mula sa dulo ng talim, masarap. Nanlamig si Mikayo, nang marinig ang chismis na umiinom si Bloodfang ng dugo ng tao, hindi niya akalaing magiging totoo ito. Kung dinala mo sa akin ang lalaking locksman na iyon, gagantimpalaan sana kita, ngunit narinig ko na gusto mong humiwalay sa aking pamumuno. Totoo ba iyon? Tumayo si Bloodfang at lumapit kay Mikayo. Isang malakas na amoy ng dugo ang nasa hangin, na nagpapalamig sa hangin, hindi maiwasan ni Mikayo ang manginig. Gayunpaman, itinaas pa rin niya ang kanyang baba, determinadong sinabi, tama. Sampal. Sinampal siya ni Bloodfang, mag-isip ka ng mabuti. Pinunasan ni Mikayo ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig, no need to think. Parang may naalala si Bloodfang, at sinabing, mukhang hindi maliit ang impluensya ng lalaking Locks Country sa iyo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mikayo. Nang mapansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, ngumiti si Bloodfang, tama ang hula ko.
Kung gayon, ipahayag ang utos, balatan ang balat ng lalaking Lox Country na iyon. Gayunpaman, bago ang mga salita ay nabigkas, ang masamang matandang lalaki na nandito lamang ay mabilis na pumasok at bumulong sa tainga ni Bloodfang. Ano? Tumakas siya. Nanlamig ang mukha ni Bloodfang. Isang grupo ng mga basura. Biglang nanlamig ang aura niya at tinaas niya ang paa niya para maglakad palabas. Maya-maya lang, may sumigaw mula sa labas ng pinto, at dalawang subordinate ni Bloodfang ang itinapon. Sumunod, nagpakita si Lito sa harap ng lahat. Nang makita si Lito, nagulat si Mikayo at ang matanda, sa pag-aakalang mali ang kanilang nakita. Lumapit si Lito, nakatingin kay Bloodfang at sinabing, "So ikaw si Bloodfang." Ngumisi si Bloodfang, "Ikaw ba ang lalaking Lox Country?" Hindi masama, ang pagtakas mula sa piitan ay nagpapakita na medyo may kakayahan ka. "I don't want to beat around the bush." Nataman mo ba siya? Itinuro ni Lito si Mikayo. Malinaw na sinabi ni Bloodfang, "Paano kung ginawa ko?" Sa sumunod na segundo, humarap sa kanya si Lito at sinampal siya. Sa galit, agad na umatras si Bloodfang, "Naghahanap ka ng kamatayan." Kasabay nito ang pagtataka niya. Sa sobrang bilis ng lalaking ito ay hindi niya maramdaman. Hindi mapakali si Lito na sumagot, "Ang tanging dahilan kung bakit ako pumunta dito ngayon ay para patayin ka. Hindi ako interesado sa kalokohan." Ang nasabing deklarasyon ay labis na mayabang. Ang masamang matandang lalaki ay biglang namagitan, "Brat, sa iyong katayuan bilang isang langgam, naglakas loob kang hamanin ang amo." Umiling si Lito, nahabag na tao, sino nga ba ang tunay na langgam? Gumagalaw sa bilis ng kidlat, humarap siya sa masamang matandang lalaki at hinampas ng palad. Bang! Gumuho ang isang sulok ng rooftop. Ang masasamang matandang lalaki ay isang madugong sapal. "This can't be." Bulong niya sa huling hininga. Ngumisi si Lito, "Hindi ako lumaban kanin, hindi dahil hindi kita kayang talunin, kundi dahil hinahanap ko ang dalawa kong kapatid. Hindi ka lang mahina tulad ng langgam, kundi pati na rin kasing pipi ng baboy. Ikaw." Sa sobrang galit at pagkabigla, ang masasamang matandang lalaki ay nakapagsalita lamang ng isang salita bago siya namatay sa galit. Dahan-daang naglakad si Lito patungo kay Bloodfang. "Pagsisisihan mong ginugulo mo ako, anak." Ngumisi si Bloodfang, inalis ang piring sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng piring, mayroong isang pulang dugong mata na nagliliwanag ng nakamamatay na aura. "Hehe, alam mo ba kung sino ang umaatres sa akin?" Nagsuot siya ng mapagmataas na ekspresyon, "Makinig kang mabuti, sinusuportahan ako ng Blood Clan. Ikaw, isang mortal lang, ay hindi kayang masaktan ako." Binibigkas niya ang isang sumpa ng dugo sa ilalim ng kanyang hininga, at isang higanting multo ng bungo ang lumitaw sa kanyang likuran. Kasabay nito, kapwa si Mikayo at ang matandang lalaki, kasama ang mga alipores ni Bloodfang, lahat ay nakahawak sa kanilang mga ulo, na dumaranas ng matinding pananakit ng ulo. Ang ilan na may kakulangan sa panloob na kapangyarihan ay direktang dumyugo mula sa kanilang 7 butas at namatay. Tuwang-tuwa si Bloodfang, "Hindi ko inaasahan ang ganoong epekto mula sa isang simpleng level 1 blood curse." Umiling si Lito, napagtanto na ang chap na ito ay isang dugong alipin. Ang tinatawag na mga alipin ng dugo ay ang mga normal na tao na pinagkalooban ng mga supernatural na kakayahan ng Blood Clan upang tulungan sila sa kanilang mga pagsisikap. Ang ganitong mga tao ay may pinakamababang katayuan sa Blood Clan. Hindi napigilan ni Lito na matawa. Malamig na tugon ni Bloodfang, "Anong tinatawa-tawa mo?" Kalmadong sinabi ni Lito, "Para sa kapakanan ng pagiging isang aso ng Blood Clan, nasugatan mo ang napakaraming uri mo. Ang mga taong tulad mo ay talagang karapat-dapat na mamatay." Kabanata 884. Anong kabutihan ang naidudulot ng iyong katwiran, kung kailan kailangan mo pang mamatay sa aking paanan, basura? Tuwang-tuwang sigaw ni Bloodfang. Sumulyap si Lito kay Mikayo, napagtanto na siya ay nasa kanyang huling paa. Ang lugar na ito ay hindi sapat na bukas, lumabas tayo para sa paglalaban. Kinausap ni Lito si Bloodfang. Ngumisi si Bloodfang, "Bakit ako makikinig sa iyo? Sa tingin mo ba hindi ko nakikita na sinusubukan mong iligtas ang taksil na iyon?" Nilero ni Lito ang espada sa kanyang kamay. "Alam mo ba kung ano ito?" Tinitigan ni Bloodfang si Lito, naghihintay ng kanyang sagot. Ang espada ng Xuanyuan, isang kataas-taasang divine artifact mula noong sinaunang panahon. Hinaplos ni Lito ang talem, "Gamit nito, ang iyong lakas ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 10 beses." Nagningning ang mga mata ni Bloodfang sa kasakiman. Alam ni Lito na nakuha niya ang pain. Sa isang pitik ng kanyang daliri, lumipad siya. "Anak, akin ang divine artifact."
Agad namang sumunod si Bloodfang, at silang dalawa ay nag-away hanggang sa malalim na lumang kagubatan. Huminto si Lito sa isang talon. Pinakawalan ni Bloodfang ang kanyang ultimate move, at muling lumitaw ang pulang dugong kalansay. Sa isang iglap, lumipad ang mga ibon sa kagubatan, nahulog sa lupa at namamatay sa kalagitnaan ng kanilang paglipad. Tumalon ang mga isda mula sa tubig at sumabog sa isang iglap na bahira ng pula ang ilog. Nilamon ng buo ng balangkas si Lito. Tumawa si Bloodfang, hahaha, bakit mo iniisip na makakalaban mo ako? Sinira kita sa isang galaw. Gayunpaman. Boom! Isang napakalaking pagbagsak, sumabog ang kalansay, at nagawang hatiin ito ni Lito sa pamamagitan ng isang atake ng espada. Agad na nagbago ang mukha ni Bloodfang, gaya ng inaasahan sa isang banal na artifact. Dahil dito, lalo pang lumakas ang kanyang pagnanasa. Iginala niya ang kanyang mga mata, nag-iisip ng magandang ideya, inaangkin mo na makatarungan ka, kaya labanan mo ako nang hindi ginagamit ang sinaunang divine artifice. Let's have a hand-to-hand combat. Si Lito, na orihinal na walang inaasahan, ay tumango, okay. Hey, ang walang isip. Tiningnan ni Bloodfang ang kanyang matipunong kalamnan at pagkatapos ay ang medyo payat na pangangatawan ni Lito, umiling-iling ang kanyang ulo sa panghahamak. This time, siguradong papatayin na kita. Sa isang mabangis na sigaw, sinuntok niya ito. Pinagkalooban ng kapangyarihan ng sumpa ng Blood Race, ang lakas ng kanyang suntok ay 10-10 beses na mas malakas kaysa karaniwan. Ang tunog ng kanyang suntok ay umiikot sa hangin, na may mahinang tunog ng breaking through the air. Hindi gumalaw si Lito, ang kanyang mga kamay ay nasa likod, mahinahong nakatingin sa kanya. Basura, natatakot kang matigas sa akin. Nakaramdam si Bloodfang ng hindi kapani-pani walang pagkamayabang nang tumama ang suntok niya sa tiyan ni Lito. Noong una ay naisip niya na lilipad si Lito, mamamatay o baldado. Gayunpaman, mahimalang nanatiling hindi kumikibo si Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang tiyan, nagsasalita sa isang mapanuksong tono, sinisikap mo ba akong kilitiin? Sa maliit na kapangyarihang iyon. Hindi pwede ito. Napasigaw si Bloodfang sa hindi makapaniwala. Hey! Walang imposible. Now, it's my turn. Si Lito ay nagbigay ng malamig na ngiti at sumuntok. Ang kamao ay bumagsak ng husto sa tiyan ni Bloodfang, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa bato at pagbagsak sa tubig. Si Lito, na humawak sa kanyang kwelyo, itinaas siya at ninisyan, sino ang basura ngayon? Nanatiling tahimik si Bloodfang. Pilit na ibinalik ni Lito ang kanyang ulo sa tubig. Lumipas ang ilang minuto. Hindi makayanan ang panggigipit, nagsimulang lumaban ng marahas si Bloodfang. Muli siyang binuhat ni Lito, sino ang basura? Hindi ako susuko. Hindi ka pababayaan ng Blood Clan kung patuloy mong gagawin ito sa akin, ikaw. Hindi pa tapos magsalita si Bloodfang nang pilitin siyang muli ni Lito sa tubig. Sa pagkakataong ito, halos 10 minuto niya itong hinawakan. Pakiramdam ni Bloodfang ay sisubog na ang kanyang mga baga dahil sa inis, dahil ang pakiramdam ng nalalapit na kamatayan ay nanag sa kanya. Nang nasa bingit na siya ng kamatayan, hinaila siya pabalik ni Lito. Bago pa man maibuka ni Lito ang kanyang bibig, umungol si Bloodfang, ako ang basura. Pakiusap, itigil mo na ang pagpapahirap sa akin. Ang ganitong uri ng pagpapahirap ay mas nakakatakot kaysa sa kamatayan mismo. Malamig na sinabi ni Lito, dahil naharap ka sa katotohanan, oras na para mamatay ka. Nakiusap si Bloodfang, huwag mo akong patayin, maaari kong sabihin sa iyo ang isang sekreto, ito ay tungkol sa nangungunang 10 artifact ng mga sinaunang tao. Si Lito, na nakataas na ng kanyang espada, ay tumigil sa mga salitang ito, magsalita ka. Maliban kung sumumpa ka sa langit na hindi mo ako papatayin. Nanginginig si Bloodfang. Sige, pinapangako ko sa iyo, papakawala na kita this time. Tumango si Lito. Sabi ni Bloodfang, pinadala ako ng Blood Clan dito para tumulong sa paghahanap ng God Farmer's Cauldron. Inipit siya ni Lito sa lupa, nasaan ang kaldero. Itinuro ni Bloodfang ang isang tiyak na direksyon, 20 milya mula rito, mayroong isang sinaunang templo na naroon sa loob ng 1,000 taon. Ang God Farmer's Cauldron ay nasa loob. Nang walang dagdag na salita, si Lito, na nakahawak kay Bloodfang, ay pumunta sa direksyon ng sinaunang templo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang kakaibang templo. Sa sandaling iyon, isang matandang monghe na may sira-sirang damit ang lumitaw sa harap ng pintuan ng templo at walang pakialam na nagsabi, kung narito ka para sa God Farmer's Cauldron, maaari kang bumalik. Hindi ko nais na saktan ang sinuman. Mula sa Lox Country. Tumingin si Lito sa matandang monghe.
Pinagdikit ng matandang monghe ang kanyang mga kamay, hindi mahalaga kung saang bansa ka nanggaling. Kung narito ka upang magsunog ng insenso at magdasal, maaari kang pumasok. Ngunit kung narito ka upang kunin ang kaldero, mas mabuting umalis ka. Bago pa makapagsalita si Lito, sumigaw si Bloodfang, matanda, narito kami para kunin ang kaldero. Ibigay mo na ngayon ang God Farmer's Cauldron. Kung ganoon, wala na akong magagawa kundi kumilos, buntong hininga ng matandang monghe. Biglang tumigil ang huni ng mga ibon sa kanilang paligid, at parang pati hangin ay nawala. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Lito. Hindi maarok ang lalim ng lakas ng matandang monghe na ito. Sumilip si Bloodfang sa gilid, nanunuya ng masama. Nahanap na niya ang Godly Farmer's Cauldron, ngunit dahil hindi niya matalo ang matandang monghe na ito, hindi pa niya ito nakuha. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin si Lito at ang matandang monghe na maglaban. Sa isip, pareho silang masugitan, at pagkatapos ay ang Godly Farmer's Cauldron ay magiging kanya. Kalmadong sinabi ni Lito, Guro, hindi ako nagpunta dito para manggulo. Kailangan ko itong kaldero para may mailigtas. Hey! Lahat ng pumupunta para magnakaw ng kaldero ay may matataas na dahilan, umiling ang matandang monghe, malinaw na hindi naniniwala sa mga salita ni Lito. Sa kanyang paghakbang, isang malalim na butas ang nabuo sa lupa sa ilalim niya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay at umihip ang hangin. I don't want to harm anyone. Kung matalino ka, dapat kang umalis ng mabilis, may banta ang tingin ng matandang monghe. Tinitigan ni Lito ang matandang monghe, na binibigkas sa mahinang boses, sabi ko sa iyo, hindi ako naparito upang maghanap ng gulo. Kung hindi ka maniniwala sa akin, kailangan ko na lang itong tingnan hanggang sa wakas. Ignorant whelp. Ang matandang monghe ay umiling at nagwagayway gamit ang isang palad. Mahigit sa 100 talon ng hangin na inukit sa himpapawid mula sa iba't ibang anggulo, tusong tina-target si Lito, para lang madali niyang naiwasan ang mga ito. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng matandang monghe dahil hindi niya inaasahan na magiging kakaiba ang mga reaksyon ng binata. Minamaliit kita. Malamig siyang bamantong hininga, humarap kay Lito na parang kidlat. Kalahating oras nang naglalaban ang dalawa, dumaan sa libu-libong galaw, na walang malinaw na panalo. Gayunpaman, unti-unting nanghina ang lakas ng matandang monghe at nataman siya ng suntok mula kay Lito. Thump! Bumagsak siya sa lupa. Lumapit si Lito sa kanya at sinabing, hindi ko sinasadyang saktan ka, gusto ko lang kunin si Calderian. Hanggat nandito ako, lagpasan mo muna ako. Matigas na sagot ng matandang monghe. Pagkatapos, huminto ang kanyang tingin sa jade pendant na nakasuot sa leeg ni Lito. Natigilan ang kanyang ekspresyon, at nagtatakang nagtanong, saan mo nakuha itong jade ornament? Nagtaka si Lito, ito ay isang alaala mula sa aking ina. Pwede ko bang tingnan ito? Nagkaroon ng kakaibang tensyon sa kahilingan ng matandang monghe. Nang makita ang kaseryosohan sa kanyang mukha, at hindi siya pinaghihinalaang magnanakaw, tinanggal ni Lito ang jade pendant at ibinigay sa kanya. Hawak ang palawit ng jade, ang matandang monghe ay sinuri ito ng paulit-ulit, pinagmamasdan ang mga inscription na nakaukit dito. I've waited for this. Finally, I've waited for this moment. Ibinalik niya ang jade pendant kay Lito at tuwang-tuwang ibinalita, hindi na kailangang makipag-away, maaari mong kunin itong Calderian. Pwede ko bang itanong kung bakit? Tanong ni Lito, halatang naguguluhan. Umiling ang monghe, ako mismo ay hindi malinaw sa mga detalye. Gayunpaman, minsang sinabi sa akin ng aking master na kung dumating ang isang taong may ganitong palawit ng jade, dapat kong ibigay sa kanya ang Calderon Ding. Ilang dekada ko nang binabantayan itong Calderon Ding, sa paniniwalang maaaring maghintay ako hanggang kamatayan, ngunit sinong mag-aakalang dumating na ang araw na iyon. Tiningnan ni Lito ang jade pendant sa kanyang mga kamay, ang kanyang isip ay puno ng hindi mabilang na mga katanungan. Ang jade pendant na ito ay pagmamayari ng kanyang ina, ngunit ano ang pinagmulan nito? Anong uri ng tao ang kanyang ina? Hindi kaya ang lahat ng nangyari ngayon ay itinakda sa isang mahiwagang paraan? Kung iyon ang kaso, ang mga bagay ay tila mas simple ngayon. Natanggap ni Lito ang Divine Farmer's Cauldron at nagpasalamat sa matandang monghe bago tumalikod at umalis. Sa puntong ito, di na makita si Bloodfang, ngunit wala talagang pakialam si Lito. Bumalik siya sa kuta at muling nakipagsama kay Mikayo, kasama sina Marwang at Arthur Chang at bumalik sa kampo. Pagkaraan ng 2 araw, hindi na nanganganib ang buhay ni Marwang dahil sa maingat na paggamot ni Lito, at nakalakad na rin si Arthur Chang. Aalis ka na? Tanong ni Mikayo kay Lito. Tumango siya, please take good care of that little girl.
Ngumiti si Mikayo at sinabing, huwag kang mag-alala, gusto ko noon pa man ay isang nakababatang kapatid na babae, kaya ituturing ko siya bilang sarili kong pamilya. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Lito, maging masunurin mula ngayon, ipapaliwanag ko ang sitwasyon sa hukbo, at magkakaroon ng tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig. Ma'am, salamat. Ipaparating ko ang mensaheng ito sa iba pa sa kampo. Inaasahan naming lahat ang kapayapaan, nakangiting sagot ni Mikayo. Well then. Paalam. Tumalikod si Lito at umalis. Ibinuka ni Mikayo ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit nauwi sa wala. Ang matanda ay misteryosong sumulpot sa likod niya at makahulugang sinabi, I can tell that you are quite reluctant to part with him. Why not pursue him? Isang sheet lang ng papel ang kapal kapag may babaeng humahabol sa lalaki. Si Mikayo, medyo mapanglo, ay umiling at sinabing, ang kanyang kinabukasan ay may hawak ng malawak na karagatan ng mga bituin. Hindi tayo mula sa iisang mundo. Pagkatapos bumalik sa kampo ng militar, nag-usap sina Lito at Elder Chin. Pumayag si Elder Chin na personal na pangasiwaan ang usapin, na sinimulan ang pag-alis ng mga nakatalagang tropa. Lito, nalutas mo na ang pinakamalaking problema namin sa pagkakataong ito. Anong gantimpala ang gusto mo? Hanggat nasa abot ng aking kakayahan, hindi ito magiging problema, masayang sabi ni Elder Chin. Wala lang. Gusto ko lang magtanong kung may nakita kang lead sa mga bagay na tinanong ko noon, walang pakialam na sabi ni Lito. Nang marinig ito, biglang tinampal ni Mark Chin ang kanyang noo, muntik ko nang makalimutan iyon. Oo, mayroon akong lead tungkol sa Star Foxy. Ayon kay Mark Chin, isang mailap na tycoon ang may hawak ng Star Foxy. Gaano man kalaki ang inaalok ng isang tao, tumanggi siyang ibenta ito. Gayunpaman, mayroon akong plano na makakatulong sa iyo na makuha ang Star Foxy. Maaaring ito ay mas mababa sa iyo, dagdag ni Mark Chin na may bahagyang nakakatakot ng ngiti. Curious na tanong ni Lito, anong klaseng plano? Ipinaliwanag ni Elder Chin, ang tycoon na ito ay may isang anak na babae na hindi pa ikinakasal. Ipinahayag ng tycoon na ang sinumang natatanging binata na gustong pakasalan ang kanyang anak na babae ay maaaring pumili ng anumang bagay mula sa kanyang koleksyon bilang kanyang dote. Nakataas ang isang kilay, nagtanong si Lito, mayroon bang ganitong mga kahangahangang deal sa mundong ito? I bet ang threshold ng kanyang bahay ay pagod na, tama? Hindi naman. Napangiti si Mark Chin, malamang, ang anak ng tycoon na ito ay kinikilalang may kapansanan at hindi kapani-pani walang pangit. Bukod dito, namumuhay siya ng immoral at dumaranas ng maraming nakakahawang sakit, kaya walang gustong ligawan siya. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, katotohanan ba iyon o sabi-sabi lang? Sumagot si Elder Chin, totoo, alam ng lahat ng nasa itaas na bilog ang tungkol dito. Gamit ang iyong skillset, maipapakilala kita at masisigurong makapasok ka sa pamilya. Magpakasal sa pamilya. Seryoso. Medyo natahimik si Lito. Upang aktwal na isaalang-alang ang pagiging isang door-to-door son-in-law, para lamang sa isang piraso ng Star Foxy, at higit pa rito, ang kabilang partido ay isang human fine product. Ikinawi ni Elder Chin ang kanyang kamay, syempre hindi talaga. Kailangan mo lang makihalo, kunin ang kutsarita at tumakbo. Kung ano man ang mangyari, babalikan kita. Tumango si Lito, magandang ideya iyon. Tumawa ng masama si Elder Chin, ngunit kailangan mong bantayan ang iyong sarili at siguraduhing hindi ka sasamantalahin ng misi. Hindi nakaimik si Lito, hindi niya inaasahan na si Elder Chin ay may napakasamang panig. Kasunod nito, inirekomenda ni Elder Chin si Lito sa mayamang negosyante. Kinabukasan, nakatanggap si Lito ng balita para dumalo sa lungsod kung saan nakatira ang mayamang negosyante. Kabanata 885. Ang Zhonghai City ay ang pangalawang pinakamalaking metropolis sa bansang Lux. Sa sandaling ito, sa loob ng airport, kabababa lang ni Lito at Yan Rainey mula sa eroplano nang mapalibutan sila ng isang grupo ng mga bodyguard na nakaitim na suit. Ikaw si Lito Argel, hindi ba? Tanong ng isa sa mga lalaking nakaitim. Tumango si Lito, at ikaw ay? We are dispatched by Mr. O. We're here to escort you, paliwanag ng lalaking nakaitim. Sinulyapan ni Lito ang 12 o higit pang mga lalaki, at nagtanong, kailangan mo ng maraming tao para lang samahan ako. Oh, well, Mr. O fears that you might run. I mean, he wants you to feel at home, hence the large turnout. The more, the merrier, medyo awkward na sabi ng lalaking nakaitim. Pagkatapos magsalita, ang mga lalaking nakaitim ay humarap kay Lito at nagsimulang akayin siya palabas. Nang nasa kotse, si Lito ay naiwang tulala.
Ito ba ay isang recruitment para sa isang manugang o isang talagang kidnap? Hindi niya maiwasang magtaka, gaano ba hindi kaakit-akit si Miss O. Sino ito? Tanong ng lalaking nakaitim na nakatingin kay Yan Rainey. Ito ang aking kapatid na babae, sagot ni Lito. Tumango ang lalaking nakaitim. Dahil kapatid siya ni Mr. Argel, kaya kaming lahat ay pamilya dito. Please, after you. Humandar ang sasakyan. Bamulong si Yan Rainey kay Lito, Guro, bakit pakiramdam ko isa kang tupa na naglalakad sa yungib ng leon? Maya-maya lang, huminto ang sasakyan, at ang lalaking nakaitim ay napangiti, we're here, please. Bumaba si Lito sa kotse, tumangala. Isang matayog na marangyang gusali ang nakatayo sa kanyang harapan. Ito ang O Corporation. Ang buong gusali ay kay Mr. O, syempre, isang maliit na bahagi lamang ng kanyang malawak na imperyo. Pagyayabang ng bodyguard. Sumunod, sinundan ni Lito ang bodyguard sa pinakamataas na palapag ng gusali. Mangyaring maghintay, papasok ako, at ipaalam sa kanila, sinabi ng bodyguard kay Lito pagkatapos ay pumasok sa tanggapan ng Pangulo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya at sinabi kay Lito, iniimbitahan ka ni Mr. O. Tumango si Lito sa sekretarya, pagkatapos ay pumasok sa opisina. Sa marangyang opisina, nakaupo sa desk ang isang mid-aged na lalaki na may kahangahangang aura. Nang makitang pumasok si Lito, nagpakita siya ng napakatamis ng ngiti, kaya ikaw si Lito. Hindi masama, kahit medyo payat, medyo gwapo ka. Tumayo si Charles O, lumibot kay Lito ng 2 ikot, na may nasisiyahang ekspresyon. Sinabi niya sa nurse na nakatayo sa tabi niya, dalhin mo siya para sa check-up, kung okay na ang lahat, maaari mong tapusin ang iyong kasal ngayong gabi. Si Lito. Sandali lang, Mr. O, medyo seryoso ang kasal at sa tingin ko dapat ay mag-ingat tayo. Dapat kilalanin muna namin ni Miss O ang isa't isa, bago ang karagdagang pag-unlad. Si Lito ay may masamang premonition. Ikinaway ni Charles O ang kanyang kamay, na tumatawa, hindi na kailangan, matutupad mo ang iyong kasal ngayong gabi, kung sakaling tumakas ka. Ubo, ang ibig kong sabihin, binata, magtiwala sa aking paghuhusga, ikaw at ang aking anak na babae ay bagay na bagay. Hindi nakaimik si Lito, matandang Zorro, kung magtitiwala ako sa iyo, ako ay lubos na mapapahamak. Gayunpaman, para sa Star Foxy, kailangan niyang tiisin ito. Kinuha siya para sa full body check-up. Pagkatapos ng pagsusuri, direktang dinala si Lito sa isang bilya. Ang mas pinalaki pa ay nang pumasok siya sa bilya, nakita niyang binabantayan ito ng mahigit 100 bodyguards. Natatakot ba sila na baka tumakas siya? Halimaw ba si Miss O? Dinala siya ng mga bodyguard sa isang kwarto, ito na, hinihintay ka na ng ginang sa loob, pasok ka. Nang mabuksan ang pinto, maingat na pumasok si Lito. Sa ilalim ng madilim na liwanag, isang babae ang nakaupo sa sofa na may hawak na baso ng alak, marahang inalog ito. Huminga ng malalim si Lito, Miss O. Tumahimik ka. Malamig na pinutol siya ni Miss O. Bahagyang natigilan si Lito, medyo kaaya-aya ang boses ni Miss O. Miss O? Kahit ano pa ang hitsura mo, hindi kita hahamakin. Malakas ang psychological tolerance ko. Sinubukan ni Lito na aliwin siya. Nanatiling tahimik si Miss O, na tila sinusukat si Lito. Naglakad si Lito patungo kay Miss O, gustong makita kung anong nakakahawang sakit ang maaaring mayroon siya. Maingat siyang nakiramdam sa paligid at hinawakan ang isang payat na palso. Well, hindi niya maaninag ang kulay ng balat, ngunit ang balat ay napakakinis at maislan. Medyo malamig lang na hawakan. Presumptuous. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang hawakan ako? Inalis ni Miss O si Lito, bakas ng galit sa tono niya. Natarante si Lito, bumubulong sa sarili, hindi ba't sinabi niyang open-minded siya? So, bawal man lang akong hawakan siya. Hey, pare-pareho kayong mga lalaki, laging iniisip kung paano makakuha ng katawan ng babae. Nanunuya si Miss O. Na-offend sa kanyang mga salita, sumagot si Lito, Miss O, parang hindi ka rin anghel. Alam ng lahat ang iyong kahalayan. Iyan ama, promiscuous ako. Kaya bakit mo ako hinahawakan? Ikaw ang nagkikimkim ng dirty thoughts, how dare you criticize me, lumayo. Isang malamig na huni si Miss O, tumayo at lumipat sa gilid ng kama. Ngayong gabi, natutulog ako sa kama, at sa sopa ka. Sa liwanag ng buwan na sumisikat sa bintana, nakita ni Lito ang slim figure ni Miss O, na pinatingkad ng kanyang masikip na damit ito ay hindi kapani-pani walang kurbada. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, nagtataka.
Sa napakagandang katawan, gaano man kapangit ang mukha, dapat maraming lalaking interesado lalo na sa yaman ni Mr. O. Sinusubukang tingnang mabuti ang kanyang mukha, biglang gumulong si Miss O, ang kanyang likod ay nakaharap ngayon kay Lito. Sa pakiramdam na walang magawa, iniwas ni Lito ang kanyang tingin at humiga sa sopa. Yung character ni Miss O. Parang iba sa Rumors, naisip niya habang mabilis na nakatulog. Kinabukasan, habang natutulog pa si Lito, may mahinang kumatok sa pinto, young master. Iminulat ni Lito ang kanyang mga mata at napansin si Miss O na natutulog pa rin, ang kanyang nakamamanghang itim na buhok ay sumilip mula sa Snow White quilt, ngunit hindi pa rin niya nakikita ng malinaw ang kanyang mukha. Nagtiptoe siya sa pinto, at tahimik na lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, tinanong niya ang bodyguard, ano na? Sumagot ang bodyguard, young master, hinihintay ka ni President O sa ibaba. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at bumaba. Si Charles O, na nakaupo sa sofa sa napakagandang paraan, ay ngumisi nang makita si Lito. Kamusta kagabi? Magalang na tumugon si Lito, medyo maganda, nakatulog ako ng maayos. Kumunat ang noo ni Charles O, tinanong bakita niyan. Ano ang tungkol sa iyo at sa aking anak na babae? Paano ito? Ha? Saglit na natarante si Lito, pagkatapos ay namulat siya. Naisip niya, medyo malalim ang pag-aalala nitong si Pangulong O. Upang makagawa ng magandang impresyon, tumawa si Lito, hindi masama. Hindi masama, ang aking paa. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Charles O, tinuro niya si Lito at pinagalitan, tingnan mo kung anong gusot na kalagayan ng iyong mga damit. Maliwanag na natulog ka sa iyong damit kagabi, marahil ay hindi ka man lang umabot sa kama, hindi ba? Awkward na tumawa si Lito, mukhang kilalang kilala ni President O si Miss O. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Charles O at nag-aalalang ekspresyon, napakatigas ng ulo ng babaeng ito, mula pa noong bata pa siya ay ganyan na siya. Kumaway siya ng kamay, iyan e parirami agna, binata, hindi kita sinisisi. Nagdala na ako ng almusal para sa inyong dalawa, mabuti pang kumain na kayo agad. Sumulyap si Lito sa mesa na puno ng sapat na almusal kasama ang isang mangkok ng hindi kilalang kayumangging likido. Agad niya itong nakilala. Gamot iyon, ganyang gamot. Sa kabila ng pag-alam kung ano iyon, tinanong pa rin niya, ano ito? Pinunasan ni Charles ang kanyang lalamunan, ito ay isang health soup na espesyal na inihanda ko. Bilasan mo at ipasa ang isa pang serving sa kasambahay. Walang magawang ngumiti si Lito, uminom ng medicinal soup, at sabay na itinaboy ang nakapagpapagaling na epekto sa kanyang katawan. Hinikayat ni Charles O, ngayon, dali-dali kang kumuha ng serving sa kasambahay. Kailangan mong tiyakin na iniinom niya ito. Hinawakan ni Lito ang medicinal soup, at bumalik sa kwarto. Sa puntong ito, bumangon si Miss O at nagpalit ng kanyang damit, nagsuot ng itim na damit na nagpapakita ng kanyang payat at tuwid na mga binti. Nang makita ang halos perpektong mga binti, hindi maiwasan ni Lito na mataranta. Nakatalikod siya kay Lito, nakatingin sa labas ng bintana, nalilito sa pag-iisip. Ubo-ubo, gusto ng iyong ama na inumin mo ito, sabi ni Lito. Biglang nagsalita si Miss O, get out. Ibinaba ni Lito ang mangkok, tumikim ng ilang beses at sinabing, Miss, ayon sa iyong reputasyon ay mukhang hindi ka kwalipikadong maging ganito kalayo, hindi ba? At ano ang sinabi tungkol sa aking reputasyon? Malamig niyang sambit. Well, since you're asking, don't blame me for going straight to the point. Same time na sinabi ni Lito, ang mga alingaw-ngaw ay umiikot doon, na nagsasabi na ang iyong hitsura ay katamtaman. Sa totoo lang, mapapalampas ko iyon. Gayunpaman, ang iyong personal na buhay ay mas magulo kaysa sa pugad ng daga at nagkasakit ka rin. Wala ka sa posisyon na magpalabas kung iyan. Kalokohan. Agad na naasar si Miss O, lumingon siya para harapin si Lito, itinuro siya at nagtanong, ulitin mo iyan, kamusta ang pribadong buhay ko? Sa sandaling humarap si Miss O kay Lito, ang kanyang mga mata ay tumitig sa kanyang mukha, at saglit siyang natulala. Banal. Oh, isa ba siyang diwata na bumababa sa mundong mortal? Sinong bulag ang nagsasabing pangit siya? Ang kanyang intricately crafted facial features, at ang kanyang unworldly poise para siyang walang dungeons na puting lotus. Bakit wala kang sinasabi, pipi ka ba? Utos ni Miss O sa kanya, ang kanyang mga mata na hugis almond ay nanlilisik ng nakakatakot, halos nagliliyab. Nagmamadaling sinubukan ni Lito na sirain ang kanyang ulirat at sinabi, hindi ba? Ito ang sinasabi ng lahat. At saka, sa kabila ng iyong kagandahan, nanatili kang hindi kasal, hindi ba nito sinalungguhitan ang katotohanang may isyu sa iyong karakter sa ilang paraan? Si Miss O,
na ang dibdib ay kumakabog dahil sa matinding galit, bahagyang lumuwag nang marinig ang sinabi ni Lito sa kanyang kagwapuhan. Ian Imaf, ang kalokohan nilang usapan. I do have some health issues, but it's certainly not what the rumors have been painting. Iyan ay kalahati malamig na sabi ni Miss O, naka-cross arms sa dibdib niya. Umiling si Lito, tama na, walang saysay na subukan mong tanggihan ito. Si Miss O ay nasa bingit ng sumabog sa galit, tuyo ang kanyang bibig. Dali-dali niyang dinampot ang kanyang mangkok ng herbal na sopas, nagbabalak na lagokan ito. Tumigil ka. Agad na inabot ni Lito ang mangkok. Baliw ka ba? Galit na tinitigan siya ni Miss O. Si Lito ay nagwagayway ng isang dismissive na kamay, itinuro ang sahig at nagpahayag, alam mo ba kung anong uri ng gay uma ito? Wala akong ideya. Galit na sagot ni Miss O. Habang tumatawa, lumiwanag si Lito, kung inumin mo ito, hindi tatagal ng kahit 10 minuto para maging lutong kanin ang hilaw na bigas, alam mo ba? You mean to say? Napabuntong hininga si Miss O sa gulat. Tumango si Lito at inilagay ang isang daliri sa kanyang labi, bulong, nakikinig ang bodyguard sa labas. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Miss O, puno ng frustration ang mukha niya. Nang may ngiti sa kanyang mukha, tiniyak ni Lito, may plano ako, at pagkatapos ay kinurot ng malakas ang kanyang braso. Ray! Anong ginagawa mo? Napangiwi si Miss O sa sakit na napaungol. Natawa si Lito, huwag kang tumigil, magpatuloy ka. Sa wakas ay naunawaan niya ang kanyang intensyon, isang pamumula ang bumalot sa mukha ni Miss O. Inikot ang mga mata sa kanya, sumagot siya, marami kang alam. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga alternatibo, nagpasya siyang maglaro at nagsimulang sumigaw, huwag mo akong hawakan. Ah, maging malumanay ka. Dahil nabigla sa kanyang alindog, bumulong si Lito, mukhang alam mo rin ang iyong patas na bahagi. Sa labas ng silid, halos hindi marinig ni Charles O ang mga boses. Siya ay nalulugod sa pag-unlad, na tuwang-tuwa na nag-iisip, hindi magtatagal hanggang sa may akap ko ang aking apo sa aking mga bisig. Ito ay perpekto lamang.